Nauwi naman sa trahedya ang pamimigay ng pamasko ni Ako Bicol Party List Congressman Rodel Batocabe sa Albay. Patay ang kongresista matapos pagbabarilin sa gift-giving event. Para sa detalye, uma-action live mula sa Albay, si Jenny Dongon. Jenny, pakikwento nga kailan at anong eksaktong ginagawa ni Congressman Batocabe nung pagbabarilin siya? Lord, Sabado nga ng hapon nagsagawa ng gift-giving si Congressman Rodel Batocabe sa Barangay Burgos dito nga sa Daraga Albay. Actually, yung kanyang mga nandoon ay ang mga senior citizen at PWD. At hindi lang mga taga Barangay Burgos yung andon, nasa 5 barangay yung nandoon para nga bigyan ng pamaskong handog ni Congressman Batocabe. Alas 3 ng hapon mula doon sa covered court nagtungo sa waiting shed si Congressman Batocabe para hintayin ang kanyang sasakyan at ilang minuto lang pasakay na sana siya ng biglang pagbabarilin ng nasa 2 lalaki. 4 na tama sa likod ang ikinamatay ng kongresista. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idineklara ding dead on arrival. Lord, Mean. Jenny, may lead na ba ang mga pulis kung sino ang suspect? Lord, 6 na suspect yung sinasabi ng PNP. Walang takip sa mga muka yung mga nandoon na humalo doon nga sa bugso ng mga palabas na mga dumalo doon nga sa gift giving. Pero isang araw matapos ang pagpatay ka Congressman Batocabe, may natagpo ang 2 katawan ng lalaki sa Barangay San Vicente Grande. Dito rin yan sa Albay. Walang pagkakakilanlan yung mga ito at until now, walang nagkiklaim ng kanilang katawan. Pero ayon sa PNP, di nila inaalis yung posibilidad na itong 2 bangkay ay mga suspect doon sa pagpatay kay Congressman. Nagsasagawa na sila ngayon ng cross-matching sa mga bala na nakuha. Narito ang pahayag ng tagapagsalita ng Bicol PNP. Yung 3 naka-standby na sa labas para after ng incident saka sila sasakay doon. So madali nga talagang tumakas yung 3. Yung 2 magkasama nasa likod ng victim. And then yung isa na andun din sa part ng may sasakyan. Number 2, sa business. And then syempre yung mga kagalit niya. Jenny, dahil ongoing yung investigation, meron bang naikwento yung pamilya na may banta sa buhay ni Congressman Batocabe bago nangyari yung insidente ng pamaril? Nakausap natin, Mean, yung kapatid ni Congressman Batocabe na si Sir Dennis Batocabe. Ayon sa kanya, wala silang alam na nakalaban itong si Congressman Batocabe dahil wala naman daw itong ginawa kundi magbigay ng tulong dito sa mga taga-Daraga. Narito ang kanyang pahayag. That's the problem with my brother. Masyadong confident siya na walang siyang kaaway. Because look at my brother. Wala siyang ginawa. But to help, this is the 3rd year niyang ginagawa na gift giving. But look what happened to him. Kaya isang karumal-dumal ang gumawa nito. Isang kahiyupan. Jenny, sabi daw, mula nung nag-file ang candidacy sa pagka-mayor, itong si Batocabe sa paparating na election, bigla daw doon na raw nakatanggap ng mga threats itong si Batocabe. Actually, ayon nga sa PNP, Lord, isa dito sa mga anggulong kanilang tinitignan ay itong politics nga dahil nga tumatakbo sa unang pagkakataon si Congressman Batocabe dito sa Daraga. Ayon din sa Regional Director, may mga threat pero hindi daw yan na pinapansin ni Congressman Batocabe. Madagdag lang din natin, Lord, no, doon sa mga nadamay din. Hindi lang si Congressman Batocabe yung nasawi, maging yung kanyang police aide na si SPO1 Orlando Diaz. Bukod dyan, hindi rin sa bababa sa 10 yung nasugatan. Lahat yan senior citizen, yung kanilang mga edad nasa 63 to 79 years old. Yung kanilang mga tama ng bala sa liig, tama ng bala sa dibdib, pati mga abdo. Pero ayon sa PNP, okay na yung kanilang kondisyon. Lord. Jenny, ilang araw daw bago nangyari pamamaril, yung regional head ng isang unit ng PNP ay pina-pull out daw yung mga police security ni Batocabe. Ano raw ba yung dahilan? Actually, regarding daan sa question na yan, Lord, sinusubukan nating makausap pa yung PNP regarding doon sa situation na yan. Pero ang malinaw sa ngayon, isang police aide yung sumusunod doon kay Congressman Batocabe.
patuloy pa nating bini-verify yung issue na yan, yung pag-pull out nga doon sa kanyang doon sa mga nagbibigay ng seguridad kay Congressman Batocabe. Lord. Jenny, magpapasko pa naman. Ano bang plano ng pamilya niya? Dadalhin pa ba yung kanyang mga labi sa Congress, sa Kamara? Kasi di ba nakabreak naman ng sesyon? Mayan, ngayon nga kasama natin yung kanyang may bahay, maging yung kanyang anak. Actually, ito yung first time na haharap sila sa media matapos nga yung pagpatay kay Congressman Batocabe. Kasama natin si Ma'am Girlie Jerty at ang kanyang anak na si Justin. Justin, tanong ng office namin, ano yung plano ng family kasi ngayon magpapasko? Dadalhin pa ba sa Kamara itong katawan ni Congressman? Inuulit ko po, hindi na po namin idadala sa Kamara ang katawan ng aming ng aking ama. Sinasabi niya sa akin na siya po ay pinanganak sa Daraga Albay. Pinalaki siya sa Daraga Albay, edukado siya sa Daraga Albay, at dito rin siya mamamatay sa Daraga Albay. Kaya po, at dito rin po ililibing. Kaya po, hindi na ho namin siya idadala pa kung saan-saan pa man, pero dito na po. Pero gusto ko lang po masabi na naiintindihan ko ang maraming nakikiramay at maraming mga kaibigan, mga kasamahan sa Kongreso at sa trabaho ang nagmamahal sa aking ama at hindi makakapunta ngayon. Meron po kaming commemorative memorial sa January 14 po sa Kongreso. Aayusin pa po namin ang mga detalye pagdating ng bagong taon. Pero pansamantala po, dito muna ho kami sa Arcilla Hall, Bicol University, Daraga Albay po. Hanggang December 31 po ng umaga. Sir, may date na ba tayo kung kailan ililibing si Congressman? December 31 po ng umaga. Dito rin po sa... Dito rin po, sa Daraga Albay po. May tanungin din natin ito nga may bahay ni Congressman. Ma'am, what's your message po dito sa mga taga-Daraga and sa mga gusto pa pong pumunta dito? Well, we're just gonna be here. Nandito po kami until December 31. Salamat sa maraming taong pumupunta. Minsan nga hindi ko na sila kilala. And I'm just so touched sa sinasabi nila how Rodel has helped them. And so yun, magpapasalamat lang ako. And to the killer, I know who's behind it. My God, you're gonna pay. You're gonna pay that. Not here, perhaps, or even here. You are going to pay for that. It's all about money. You have left my son fatherless. I am without a husband. Demonyo lang talaga makakagawa niyan. I'm sorry to ask this kasi ilang oras na lang magpapasko. So, I don't feel it anymore. Dati, big thing yan sa amin, meron yung mga, si Rodel, meron yung ugali na dapat ang maglalagay sa Christmas tree ng angel, yung mga anak niya. If one of them, which happened once when my son was in the States, wala siya for Christmas with us. Talagang walang angel yung taas ng Christmas tree namin, and then he'd always have the pictorial. We should always have this Noche Buena. I don't know. I don't think it's gonna be the same. Ang sakit. Ang sakit mawalan. He was not perfect, but I knew for a fact na wala siyang kaaway. His politics he's very accommodating person. Wala siyang kinakontra. Ang greatest fear niya nga yung bilihan ng boto Yun ang parati niya. Morning, yun ang ano niya. The only way that he can be eradicated was, mabili yung boto. Because he knew he had the right heart. And I was very hesitant. I did not want him to run. And every time he would come me and he would whisper and he would tell me, pag ako nag-anxiety attack, nagtatantrums ako minsan, I would really quarrel with him. He'd always say to me, he would whisper, we will win this by faith and good works. Yun lang parati niya, we will win this, babes. Sabi niya, that's what we call each other, we will win this by faith and good work. So, it's really, really, because feeling ko hindi kami nagkulang doon. So, I don't know what our Christmas will be like. Sakit, hasn't sinked in yet.
So, papaalam pa ako siya kasi sanay ako sa kanya magpaalam minsan natulog, in the same way siya rin. So, ganun din. Pag babes, alis na ako, alis na ako. Ganun din siya, gising niya ako. So, it really hasn't synced in so much. So, don't ask you about plans. Thank you so much, Ma'am. Condolence po. Sa ngayon, Mean, bukas na sa publiko itong burol ni Congressman Bato Cabe. Yung location nito andito sa Arcilla Hall. Harap lamang ito ng Bicol University or Bicol College dito sa Daraga, Albay. Mean. Jenny, magtatanong lang ako na isa. Alam ko hindi madali ito para sa may bahay. Pero sinabi niya kasi kanina na alam niya sino yung nasa likod ng pagpatay sa kanyang asawa, si Congressman Bato Cabe. Sino? Meron siyang politika ba ang nasa likod nito? At may mga pangalan ba siya nung tingin niyang dapat magbayad? Actually, bigla nang umalis si Miss Jerty dahil nga may bisita dito, Mean. Pero natanong na din natin yan. Pero ayaw niya nang elaborate pa yung kanyang sinabi. Actually, pinost na rin yan sa kanyang Facebook. Pero regarding kung sino ba, kung politiko ba ito, hindi niya na sinabi sa atin, Mean. All right. Maraming salamat sa iyo, Jenny Dongon.